There is only one good shepherd, and his name is not Father Franz, but Jesus. Masyado akong mayabang kung magpe-pretend akong sabihin kong ako ang mabuting pastol. Of course, I'm not. Pero lahat kami, lahat tayo, hindi man tayo ang mabuting pastol, dapat tayo maging mga pastol na nagpapakabuti, kagaya ni Jesus. Amen? We are not the good shepherd, but we are shepherds trying to be as good as Jesus. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibas ay hindi siya pastol, at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at ipinangangalat. Tumatakas siya, palibas ay upahan lamang, at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli alalahanin natin yung sinabi ni San Pablo na kung hindi muling nabuhay ang Panginoon, ang ating pananampalataya ay walang halaga. Kaya ang mga linggo at kahit ang mga karaniwang araw na nasa loob ng panahon ng Pasko ng Pagkabuhay ay pagpapatotoo at pagpapalalim ng ating paniniwala sa muling pagkabuhay na Panginoon na hindi guni-guni lang kundi totoong totoo. Kaya nga noong nakaraang linggo, di ba, nakita natin kung paanong si Jesus nagpakita sa mga alagad at kumain sa harapan nila. Bilang paanyaya na tayo din ay dapat kumain kasama ni Jesus sa hapag ng huling hapunan o sa hapag ng banal na misa, ng Eucharistia. Kaya nga, nitong mga nakaraang araw, pinignilayan din natin yung John chapter 6, yung Bread of Life Discourse. Ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. Hindi lang siya nakikikain kasama natin, siya rin mismo yung ating pagkain sa hapag ng Eucharistia. Amen ba yun? Kaya yung presensya ni Jesus ay buhay na buhay, totoong totoo, at nararanasan natin sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. At ngayong linggong ito, pinapakilala naman ni Jesus ang kanyang sarili bilang ang mabuting pastol. At ang kanyang pagiging mabuting pastol ay hindi guni-guni lang din, kundi nakikita at nararanasan natin. Paano? Sa pamamagitan ng hindi niya pagpapabaya sa simbahan. Nang siya ay muling nabuhay at umakyat sa langit, pinagkatiwalaan niya ang kanyang mga apostol upang mangasiwa at ipagpatuloy ang kanyang misyon dito sa lupang ibabaw. Kaya nga po, kung walang pari na magpapatuloy ng ginawa ni Jesus upang ang tinapay at alak ay maging katawan at dugo, wala din tayong tatanggapin sa hapag ng Eucharistia. Kaya sa makatuwid, humirang siya ng kanyang mga alagad at ang mga alagad niya ay humirang pa ng mga kahalili upang ipagpatuloy ang kanyang pagpapastol sa kawan, upang patuloy na pakainin
ang mga tupa sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Kaya, yun ang dahilan kung bakit humihirang ng mga obispo, ng mga pari, upang ipagpatuloy ang misyon ni Kristo dito sa lupa. Buhay na buhay si Jesus sapagkat binigyan niya tayo ng mga gabay. Bagamat hindi perpekto, itong mga tagapangasiwa, kagaya namin, hindi nababago yung biyaya na kaloob ni Kristo na dumadaloy sa pamamagitan ng pagpapastol ng kanyang mga hinirang. Kaya, ngayong linggong ito, pagnilayan natin kung ano yung halaga ng pagpapastol sa simbahan. Alam ninyo, kung walang magpapastol, lahat tayo maliligaw. Tingnan ninyo, ano ang sabi ni Jesus? Isang kawan, isang pastol. Kaya sa atin, pananampalatayang Katoliko, bagamat maraming obispo, may isang kinikilalang pinuno ang mga obispo. At ito'y tinatawag nating Santo Papa. Siya'y obispo din, pero kagaya ni San Pedro, siya'y tinatawag na primus inter pares. Pakiulit nga po. O hindi yan yung kinakaing baka ha, na matamis, na masarap sa sinangag ha. Yung primus inter pares, ang ibig sabihin lang nun ay first among equals. Pakiulit. Pare-pareho silang obispo, pero may hinirang na pinuno. Si Pedro ganun din kapareho lang naman niya yung ibang mga alagad, pero siya yung binigyan ng katungkulan na mamuno. Kaya sa unang pagbasa, si Pedro naririnig natin na ipinapangaral kung ano yung aral na tinanggap nila mula kay Jesus. Ipinapangaral niya ang mabuting balita. At kami, bilang katuwang ng mga obispo, kami bilang tumanggap din ng pagpapastol, ng katungkulan na maging mga pastol, dapat gawin din namin yun. Yung magturo kami ng kung ano yung tinuro ni Jesus, maging tapat kami sa kung ano yung itinuturo. Kaya sa simbahan, hindi po pwedeng kanya-kanyang interpretasyon. Sa simbahan, nag-aaral kami ng 10 taon sa seminaryo para kung ano yung sasabihin namin dito, siguradong yun din yung ipinahayag ni Jesus, at yun din yung ipinangaral ng mga apostol. Dahil hindi lang naman yung kapangyarihan o katungkulan ang ipinapasa, kundi yung aral na dalisay na galing sa ating Panginoon. Kaya, nagmamalasakit si Jesus sa kanyang simbahan. Ayaw niyang may maligaw. Kaya hanggang ngayon, nandyan ang Santo Papa, andyan ang mga obispo, at kaming mga pari na katuwang ng obispo para maging mga tagapangasiwa, mga pastol na gagabay sa kawan ng Diyos. Amen ba yun? Buhay ba si Jesus? At paano natin nararanasan? Tayo'y patuloy niyang ginagabayan sa pamamagitan ng mga binigyan niya ng katungkulan. Kaya mahalaga din, lalo na para sa amin, na patuloy namin kilalanin si Jesus. Hindi porket nakatapos kami sa seminaryo, tapos na. Hindi. Dapat patuloy kaming mag-aral. Dapat patuloy naming kilalanin si Jesus. Ano ang sabi dito sa ebanghelyo natin ngayon? Ang pastol ay nag-aalay ng kanyang buhay. At bakit siya nag-aalay ng kanyang buhay? Number 1, kilala niya kung sino yung nagbigay ng tungkulin sa kanya at malinaw sa kanya kung ano yung tungkuling ibinigay sa kanya ng nag-iisang mabuting pastol at yan ay walang iba kundi si Jesus. Paano nagiging malinaw yon? Sa isang pari o sa isang pastol, dapat marunong din siyang kumilala sa mabuting pastol. There is only one shepherd, and his name is, ulitin ko, there is only one good shepherd, and his name is not Father Franz, but Jesus. Masyado akong mayabang kung magpe-pretend akong sabihin kong ako ang mabuting pastol. Of course, I'm not. Pero lahat kami, lahat tayo, hindi man tayo ang mabuting pastol, dapat tayo maging mga pastol na nagpapakabuti, kagaya ni Jesus. Amen? We are not the good shepherd, but we are shepherds trying to be as good as Jesus. Amen?
Maniwala po kayo sa hindi, nagtatry naman kami. Kaya kailangan lagi kaming nagdadasal hanggat maaari para makilala namin lalo pa si Jesus na aming sinusundan at ang puso niya ay maging puso din namin. Kaya pwede ba akong makiusap sa inyo? Pwede ba? Kapag nagdadasal ang pari, irespeto ninyo. Sana natutuwa kayo pag nakikita ninyo yung pari nagdadasal. At sana naiisip din ninyo na kapag nagdadasal ang pari, huwag kayong maingay. Minsan iniisip ng iba, ang sungit ko. Tanong niyo sa akin, bakit? Pinapalabas ko yung mga nagdadaldalan sa loob ng simbahan pagkatapos ng misa. Dahil ang simbahan ay hindi naman lugar para tayo magdaldalan. Tama o mali? Irespeto ninyo, hindi lang yung paring nagdadasal, kundi yung mga tao na pagkatapos ng misa ay gusto ng oras ng katahimikan para lumalim pang lalo yung kanilang buhay espiritual. Irespeto natin yun. Lalo na yung mga nagseserve sa simbahan. Kala mo kung sino, minsan kala nila may-ari na sila ng simbahan. Kaya kapag nagdaldalan sa loob ng simbahan pagkatapos ng misa, akala mo walang ibang taong nakikita. Nakitang nakaluhod na yung pari, nagdadasal din, ang ingay-ingay. Hindi nagsusungit ang pari. Ang gusto lang, irespeto ninyo yung oras ng panalangin para sa kanya at para sa mga ibang taong gusto ring magdasal. Because it is important for us to know deeply in our hearts who the Good Shepherd is. And that is through prayer. Am I making sense? Am I making sense? Kailangan kilalanin ng mga pinagkatiwalaang magpastol ang mabuting pastol na si Jesus sa pamamagitan ng pananalangin. Pangalawa, we can only be good shepherds and we can only offer our lives for the sheep if we know the value of the sheep that we care for. Kung alam namin ang halaga ng mga taong pinagkatiwala sa amin, dun lang kami mag-aalay ng buhay. Kaya mahalaga din na kilalanin ng pari yung mga tupa na ipinagkatiwala sa kanya. Kayo. The reason why we don't have our own family is because we should consider you as our own family. Na kahit kami ay walang asawa at walang anak, kayo ay mga asawa, ay hindi, mali pala, hindi namin kayo asawa. Na kayo'y mga anak namin. Kayo'y kawang ipinagkatiwala sa amin. Amen ba yon? So allow us to know you deeply. Minsan sa kumpisal na nga lang, nagtatago pa kayo. Paano namin kayo makikilala? Hindi nyo kami binibigyan ng pagkakataon na talagang magabayan kayo ng malalim. Bakit? Kuminsan kahit yung kumpisal, mababaw. Patawarin niyo po ako sapagkat ako po'y nagkasala sa isip, salita at sa gawa. Father, yun lamang po. Ano nga ginawa mo? Pambihira ka naman. Ayaw mo pang umamin. Ayaw mong. Karap mo na eh. Yung pari, pagkakataon na para magpakilala ka at makilala mo din, di ba? Yung pari sa pamamagitan ng pagpapastol. Kaya, hindi ka lang umaamin ka sa kumpisal, hindi lang para malinis yung kasalanan mo, kundi para hayaan mong makilala ka din. Kaya maganda din yun eh, yung nangungumpisal kayo. Minsan yung iba, kapag nangumpisal, gusto nila sa hindi nila kilala. Okay lang din naman. Ang importante, totoong pari yung kukumpisalan. Pero ano yung maganda na sa sarili ninyong parokya kayo nangungumpisal? At yun ang ginagawa namin ni Father Memeng. Kaya walang kumpisalang bayan para kayo maging komportable na mangumpisal sa amin. Na maging malinaw sa inyo na kami gusto namin kayong kilalanin at hindi namin kayo huhusgahan dahil lang sa inyong mga kasalanan. Doon din nahuhubog ang puso namin sa kumpisalan para maging mga mabuting pastol dahil doon mas nakikilala namin kayo. Hindi lang dahil sa ginagawa ninyo para sa simbahan, kundi sa kung sino talaga kayo bilang tao. Amen ba yon? At pangalawa, huwag kayong nanghihinayang na ang pari kinakausap at kinukumbida ninyo. Kami, lalo na ako, hanggat maaari, lahat ng sikol pupuntahan ko. Pero huwag nyo naman akong tatawagin kung kailan mamamatay na at kung kailan kailangan kong magmadali. Kasi marami naman pagkakataon na yung may sakit, pwede pang makausap ng pari at gumaan yung pakiramdam niya hanggat malakas pa.
Hindi yung kung kailan mamamatay na hindi na kami magkaintindihan. Pupunta naman yung pari eh. Yun nga lang, kapag nagmamadali kayo palagi, baka hindi na naming abutang buhay. Kaya huwag nyo kaming i-deprive ng pagkakataon na maibigay yung the best namin para sa pasyente. Hindi yung kung kailang naghihingalo na. Amen ba yon? At kapag maraming oras ang pari, kapag nagpunta sa sick call, hindi lang yung may sakit, yung kanya mapaglilingkuran, kundi yung buong pamilya. Makikilala namin kayo, puso sa puso. Tama o mali? Don't deprive us of that opportunity. Dahil lang kayo tatawag ng pari kung kailan mamamatay na. At pangalawa, pwede nyo rin naman kaming imbitahin kung kayo ay may okasyon sa mga bahay ninyo. Minsan nalulungkot ako, lahat ng tao sa simbahan kinumbida, maliban dun sa pari. Father, nakakahiya po kasi. Mahihiya kayo, hindi nyo muna sinubukan. Subukan nyo muna. Father, hindi po masarap yung pagkain. Bakit mukha ba akong masiba? Father, ano po bang gusto ninyong kainin? Pakainin ninyo ako ng kahit na ano, wag lang plastic, bakal at bote. Kakainin ko yan. Dahil ang mahalaga, hindi lang yung pagkain, ang mahalaga makilala ko kayo at ang pamilya ninyo. Tama o mali? Kaya isang karangalan para sa amin, isang magandang pagkakataon na mahalin namin kayo at ang buunin yung pamilya sa pamamagitan ng pagdalaw sa inyong tahanan. Sa isang parokyang pinanggalingan ko sa isla, ang style ng pari doon, lahat ng hindi nagluluto ng tanghalian sa kumbento. Kasi yung tanghalian nakadistribute sa mga parishioner. At yun ang pagkakataon niya na makilala yung mga pamilya. Kaya pag may pagkakataon na kayo'y makasalo namin sa hapag at maranasan ninyo ang Panginoong muling nabuhay sa pamamagitan ng pastol na pinagkatiwalaan ng Panginoon dito sa ating parokya, huwag kayong mahihiya na lumapit. At kapag kayo'y tinanggihan, hindi yun dahil namimili ang pare, ha? Talaga lang may schedule kung minsan, kaya hindi mapagbibigyan. Hindi lahat mapagbibigyan. Pero try and try until you succeed. Ganun lang naman yun. Ganun lang naman yun. Nagkakaintindihan ba tayo? It's not about the food. It's not even about your home. Father, maliit lang po ang bahay namin. Baka magulat kayo, mas maliit pa yung bahay namin kaysa sa inyo. Si may ibang ganyan, Father, nakakahiya, ang liit ng bahay namin. Wow, ang pagpunta ko dun sa bahay, parang luneta yung loob ng bahay. Yung maliit. It's not about your home. It's not about the food. It's about you. Amen ba yun? At tandaan ninyo, hindi lang kami ang hinirang na maging pastol. Kayo, pinagkatiwalaan kayo, mga magulang ng inyong mga anak. Kayo ba'y pastol ng inyong pamilya? Oo o hindi? Aba, ayaw niyong maniwala yata. Kayong pinagkatiwalaan ng mga anak na aalagaan, kayo ba'y pastol para sa kanila? Oo o hindi? Kayong merong hanap buhay, pinagkatiwalaan kayo ng mga taong pamamahalaan, kayo ba'y pastol o hindi? Mga bata na nag-aaral, kayo na binibigyan ng responsibilidad ng inyong mga teachers, kung minsan nagiging group leaders kayo sa inyong group project, kayo ba ay hinihirang na maging mga pastol sa inyong pangkat? Yes. Yung mga pinagkatiwalaang mamuno sa simbahan, kayo ba ay hinihirang din bilang mga pastol? Oo o hindi? Sa makatuwid, yung tungkulin na ipinagkatiwala sa amin, in one way or another, ipinagkatiwala din sa inyo. Kaya huwag niyong kakalimutan yung dalawang bagay na ito. Patuloy na pagkilala kay Jesus at patuloy na pagkilala sa mga tupang ipinagkatiwala sa inyo. We can only offer our lives for the flock that has been entrusted to us if we know Jesus deeply and we know our flock deeply. Kayo mga anak ninyo, wag lang ninyong pinagagalitan, wag lang ninyong pinagsasabihan. Yung mga trabahador ninyo, wag nawang sa trabaho nyo lang sila kilala, kundi yung personal nilang buhay. Magkwentuhan kayo, pakinggan ninyo ang kanilang mga kwento. Kapag kumakain kayo, hindi lang pagkain yung dapat hinaharap ninyo, kundi yung mga karanasan ng bawat isa para mas makilala ninyo sila. Amen? At panghuli,
tandaan ninyo na napakahalaga ng pagdarasal dahil dyan natin nakikilala ang mabuting pastol at kapag tayo namumuno, hindi lang mahalaga yung nakikisama tayo sa pinamumunuan natin, kundi malinaw sa atin saang direksyon na isdalhin ng mabuting pastol ang kawan na ipinagkatiwala sa atin. Kaya huwag magtatampo kapag hindi palaging napagbibigyan. Dahil kung minsan, mayroong mga desisyon na kailangan gawin ang mga pinagkatiwalaang magpastol na hindi palaging papabor sa atin bilang mga tupa. Bakit? We are not only considering your needs, we are not only considering what you want, but we should always prioritize what God wants for us. Amen ba yun? Mga anak, makinig kayo. Huwag magtatampo sa mga magulang. Kapag kayo'y napapagalitan, napagsasabihan o itinatama sa inyong mga pagkakamali. Bakit? Hindi mahalagang palaging mapagbigyan kayo. Ang mahalagay madala kayo sa kung ano yung tunay na mabuting landas. Amen ba yun? That is the way of the shepherd. Iisa lang ang mabuting pastol, si Jesus. Pero lahat tayo, inaanyayahan niya na magpakabuti bilang pastol. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, huwag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.